Mga ka-RSP, kasabay ng pag-init ng panahon at pagdami ng outdoor activities, mas napapanahon din pag-usapan yung mga sakit na mabilis makahawa tulad po ng chickenpox. At para po mas maliwanagan tayo patungkol dito ay makakapanayin po natin si Dr. Allen Guerit. Magandang umaga po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning, Sir Audrey, and sa ating mga tagapanood. Alright, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong chickenpox at ano yung mga nangyayari sa katawan ng tao kapag tinamaan ito? Okay. Ang chickenpox o bulutong tubig ay isang viral infections na cause ng varicella zoster virus. Okay, ang mga pasyenteng merong varicella zoster virus infection ay nagkakaroon ng lagnat at pamamantal ng katawan. Lagnat. So bukod po sa lagnat, ano po yung mga karaniwang sintomas ng chickenpox na dapat agad bantayan, lalo na ng mga magulang o ng isang tao? Okay. Usually, bukod sa lagnat, kailangan din bantayan ang panghihina ng katawan. Usually, ang rashes naman ng bulutong ay vesicular. Ibig sabihin, sobrang distinct nung rashes niya, no? Madali nating makita yung sintomas ng bulutong. Okay, Doc, paano po ba ito nakakahawa? At paano po ito naipapasa mula sa isang tao papunta sa iba? Okay. Ang bulutong ay nakakahawa. More on droplet kasi yan. Ibig sabihin, nahahawa sa pamamagitan ng pagbahing o pagbubo. Ito rin ay nakakahawa sa pamamagitan ng direct contact. Well, Doc, ano po ba yung mga posibleng panganib o yung komplikasyon ng chickenpox, lalo na sa mga bata o sa mga may mahinang resistensya? Okay. Sir Audrey, usually self-limiting naman no, yung chickenpox infection. Pero kailangan nating bantayan sa mga may chickenpox talaga yung pagkalat na infections. Minsan, sa worst scenario, talaga nagkakaroon ito ng encephalitis or pagkalat ng virus dun sa brain cells natin. Ano po ba, Doc, yung tamang pag-iwas? Halimbawa, yung anak ko may ka-classmate na merong chickenpox. O kaya sa workplace, meron kang kasamahang merong chickenpox. Paano ba ito, paano mo poprotektahan ang iyong sarili? Okay, generally speaking, kailangan natin mag-wear ng face mask, no? And usually, nakakahawa kasi ito 1 to 2 days before mag-appear yung rashes. So, importante na ma-distinguish natin kung sino yung mga infected at laging magsuot ng face mask. Alright. Ito kapag nahawa na po, Doc, ano po ba yung mga tamang gamutan o pag-aalaga sa may chickenpox? Okay, usually, since viral infection naman ito, self-limiting lang. Ibig sabihin, kailangan natin mag-hydrate and kailangan natin magpahinga. Pero sa worst scenario, like for example, immunocompromise yung patient or mahina yung immune system, nagbibigay kami ng antiviral medication sa pasyente. Pero usually, self-limiting lang naman ang pag-manage ng chickenpox. Minsan po kasi sa mga bata makatito, hindi napipigilan, nakakamot nila. Ano po ba, meron po bang mga ointment na or pinapahid para mapigilan yung pangangati? Yes. Meron naman, gaya ng antihistamine, usually binibigay namin yan pag masyadong makati yung rash. Pero kung mild lang naman na itchiness, usually cream lang naman ang binibigay namin. Well, gaano po katagal kapag ikaw ay nagkaroon ng bulutong o chickenpox bago ito tuluyang gumaling? Usually, ang mga tao may chickenpox ay naglalas yung rash talaga 7 to 10 days. So, infective pa, ibig sabihin, communicable pa ang pasyente sa loob ng 7 to 10 days. And 3 days after mag-crash yung lesion or ibig sabihin maglangib yung sugat. Alright. Doc, sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga, Dr. Allen Guerit, maraming salamat po.